Paano kung ang boses sa kabilang linya ay hindi mo nasa iyong panahon? Makikinig ka ba o ibababa mo ang tawag? Ngunit bago ang mga telepono, ang pagsulat ng liham ang tanging paraan upang maiparating ang damdamin. O aking sinta, kung makikita mo lang ang iyong sarili sa pamamagitan ng aking mga mata, ay maiintindihan mo kung bakit ako nahulog sa iyo. Malay ko marana para sa dalagang walang kasing ganda. Ganoon ang ugnayan noon, binubuo ng mga liham, paghihintay at taos-pusong mga salita. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang paraan ng ating komunikasyon. Asan yung babae mo? Budget nga. Sorry, Ben. Tagal mo naman, kanina pa ako nag-iintay sa'yo. Dami ko kasing ginawa sa amin. Basta, tagal mo. Sorry na nga. Siyempre, busy naman din ako sa amin. Pati nag-chat ako sa... Sino to? Hindi ko magpakilala eh. Ano Ako to? to. Sige, wait. Sagutin ko na. Baka emergency. Sino ito? Tila hindi ko maintindihan ng iyong winiwika. Hindi mo maintindihan eh. Glitch naman eh. Ay, bakala siya ng buhay. Hindi malinaw ang unang tawag na iyon. Ngunit, sa pangalawang pagkakataon, ay tumunog muli ang telepono ng magkaibang panahon. Hello? Naririnig mo na ba ako? Oo, malino naman ang naririnig ko. Buti naman. Ako rin. Hello? Bakit tila iba na naman ang tunog? Ba yun, parang pinatay na naman ako nun. Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan. Kasabay ng mga panahong iyon ang kanilang tuloy-tuloy na pag-uusap. Kamusta na kaya si Denilyn? Kailan kaya ulit tutunog ang telepono? Hello? Denilyn, ilang araw na din tayo nag-uusap. Oo nga eh. Kung ngayon nais kitang makita, Saan? saan tayo maaaring magkita? Sa lumang simbahan. Sige, sa lumang simbahan. Sige. Paano kung hindi siya sumipot? Paikot-ikot lang mula nung mailang gawa ng iyong tingin at ngiti. Di sinasadyang mahulog mahibang, aasa na tayo sa huli. Aaminin ko pa, o baka bigla lang mawala kung ano mang pumapagitan sa ating dalawa. Kanina pa ako nandito. Siguro hindi nag-isip ko sa aming tagpuan.
Nakakapagtaka, walang ni anino ang nakita doon, ngunit nararamdaman ko na siya'y tumagpo sa aming tagpuan. Ngayon ko lang napagtanto na hindi pala kami maaaring magtagpo. Pagkat siya ay nabubuhay sa panahong hindi ko maaabot. Magkaiba ang aming panahon, ngunit iisang aming damdamin aming nararamdaman. Ang media ay patuloy na nagbabago, ngunit ang layunin nito ay hindi kailanman nagbago. Ang pagtugtungin ng mga tao, anuman ang distansya o panahon.